Kakirs, tingnan niyo po ito. Bagong obispo ng Tagbilaran, Bohol, si Most Reverend Gerardo Saco, nag-alay po ng bulaklak at lumuhod sa harap ng larawan ng mahal na Birheng Maria. Sa pagpasok nga po ni Most Reverend Gerardo bilang bagong obispo po ng Diocese of Tagbilaran, isa po sa kanyang unang ginawang kilos ay ang pag-alay po ng bulaklak sa mahal na Birheng Maria. Ginawa niya po ito hindi bilang show, hindi po bilang tradisyon lamang, kundi bilang isang malalim po na panalangin at pagsuko ng kanyang ministeryo po sa pag-aaruga ng ina ng Diyos. Naroon po ang mga pari, mga laiko, mga tapat po na mananampalataya, tahimik lang, mapayapa, at nanonood po sa eksena. Sa sandali nga pong iyon, malinaw po ang mensahe ng obispo. Ina, tulungan mo akong paglingkuran ang anak mo ng tapat. At ang kanya pong pagluhod, isang natural po na tanda lamang ng paggalang, paghingi po ng tulong, at pagpapakumbaba. Pero hindi po worship, hindi po Maria worship. Nang lumabas nga pong larawan na ito, naku po, marami sa mga kapatid nating anti-katoliko at mga keyboard warriors ang nagkukomento. Ito na ang problema sa katoliko, sumasamba sa ribulto. Bakit lumuluhod sa harap ng larawan? Diyos ba si Maria? At isa po sa mga madalas talaga nilang gamitin ang Exodo 20 verse 4. Bawal ang ginagawa ng pagluhod sa harap ng ribulto, lalong-lalo na sa mahal na inang berhen. Para nga pong automatic na, parang nakaprogram na nga sa kanila na kapag may mga ganitong eksena, ay talagang sensitive, no? Talagang nagre-react. Pero biblical ba sila? Tama bang mga pagkakaintindi nila? Ngayon nga po sasagutin natin, sinasamba ba ng obispo si Maria dahil lang sa nakita na pagluhod sa harap ng ribulto ng ating mahal na birhen? Well, the answer is a clear, resounding no. Absolutely not. Hindi po. At ngayon po ipapaliwanag natin ito sa apat po na antas. Biblical, historical, doctrinal, at logical. Lahat po malinaw, lahat may evidence. At lahat po sigurado akong madaling maunawaan kahit po na hindi katoliko. Kaya pakinggan po natin ito. Now, bakit po hindi worship ang pagluhod mismo sa harap ng ribulto, kahit na mismo ng ribulto ng ating mahal na inang berhen? Una, malaki po ang pagkakaiba ng worship na latria versus honor na dulya. Marami po sa mga kapatid natin na nag-aakusa pero hindi po alam ang theology. Ang Catholic teaching po, may latria na worship for God alone, may dulya na honor for saints, hyperdulya, special honor kay Maria dahil siya po ang Mother of God. Now, the bishop knelling is hyperdulia, not latria. Ang pagsamba po ay nasa intensyon, hindi po sa posture. Kung lumuhod ka po sa Diyos, worship yon. Kung lumuhod ka sa hari, respect po yon. Kung lumuhod ka para tumali lang ng sintas ng sapatos mo, well, that is practicality. So lumuhod nga pang obispo not as a worshipper, but as a son honoring his spiritual mother. Pangalawa, bakit po hindi pagsamba ang pagluhod mismo sa harap ng ribulto? Because kneeling is not worship. In Genesis 23 verse 7 po, si Abraham po bowed before Ben, the Hittites. Idol worship ba yon? Hindi po. In 1 Kings chapter 2 verse 19, Solomon bowed to Bathsheba, his mother. Sumamba ba siya? Hindi po. It was honor. In Joshua chapter 5 verse 14, Joshua fell face down before an angel. Sinamba ba niya ang anghel? Hindi po. So, kneeling is not equivalent to worship. Only corrupted theology says otherwise. Now, pangatlo po na dahilan bakit hindi po pagsamba ang pagluhod sa harap ng ribulto? Because there is a biblical honor for Mary. In Luke chapter 1 verse 48, all generations will call me blessed. Mary herself moved by the Holy Spirit. So if all generation must call her blessed, bakit bawal siya bigyan ng bulaklak? Di ba? Bakit bawal siyang igalang? Bakit bawal tumingin sa kanya bilang mother in faith? Di ba? Pangapat po na dahilan kung bakit hindi bawal ang pagluhod sa harap ng ribulto. Because there is what we call incarnation that changes everything. God became visible. God took human flesh. God entered the physical world. So therefore, physical reminders is acceptable. In John chapter 1 verse 14, the word became flesh. So if visible flesh is not idolatry, visible reminders are not idolatry either. Right? Panglima po sa rason kung bakit hindi pagsamba ang pagluhod sa ribulto. Because again, that is a wrong use of Exodus 20 verse 4. Anti-Catholics quote, do not make graven images, pero hindi po nila binabasa ang kasunod. Do not bow down and worship them. So ang keyword po dito is worship. Hindi forbidden ang images. Forbidden ang idols. Kung bawal po ang images, bakit nagpagawa po ang Diyos ng bronze serpent? Bakit nagpagawa siya ng cherubim? Bakit puno po ng images ang temple ni Solomon? Because God condemns idolatry, not religious art.
Maliwanag po yan. Now, mayroon pong theological explanation bakit lumuhod ang obismo sa harap ng rebulto. Una po dito, because Mary is the mother of Jesus. And Jesus is God. So therefore, Mary is Theotokos, mother of God. So this is not opinion. This is doctrine. This is biblical also. In Luke chapter 1 verse 43, Elizabeth calls Mary mother of my Lord. Sa Jewish culture po, Lord is equals to God. Meaning, Mary, mother of God. Kung ang Diyos mismo ay nagbigay po ng ina, karapat-dapat lang po na igalang siya. Diba? Pangalawang theological explanation kung bakit may paggalang mismo sa ating mahal na Inang Birhen. Because Mary intercedes. In John chapter 2 verse 1 to 11, in the wedding at Cana, Mary intercedes. Jesus listens. And then, there is miracle happens. Mary's role lead us to Jesus. Pangatlong rason po, because honor to Mary glorifies Jesus. Mary is not the center. Jesus is the center. But Mary points to Jesus. That is always. Kaya nga po ang pagbibigay galang po sa kanya ay isa rin pong paraan ng pagsunod mismo sa anak. A Catholic bishop kneeling before Mary is saying, Mother, lead me to your son. That is devotion, not worship. Klaro po yan. Now, kahit po mismo ang mga early Christians honored Mary. Si Saint Irenaeus in 2nd century, Mary is the new Eve. Sinasabi niya po yun. Si Saint Athanasius in the 4th century, Mary is the mother of salvation. Sinabi niya po yun. And even in the Council of Ephesus in 431 AD, declared Mary as mother of God. So, no early Christians ever accused the church of Mary worship. That idea came only in the 1950s. Sa madaling salita, the accusation is new, the Catholic teaching is ancient. Matagal na po yan. Kaya hindi po kailangan baguhin ng simbahan ang katotohanan, alang-alang lamang sa maling unawa ng mga kapatid natin sa simbayang pananampalataya. Now, kung worship nga ang goal ng obispo sa pagluhod mismo sa rebulto ng ating mahal na Inang Birhen, bakit hindi siya nagmass kay Mary? Bakit hindi niya sinabing, Maria, iligtas mo kami? Diba? Bakit hindi siya nag-alay ng sacrifice para kay Maria? Bakit hindi siya nagdasal na, Maria, ikaw ang Diyos ko? Never po. Because Catholics never taught any of that. Kaya mali pong accusation. Wala po yung basihan. Walang laman na argumento. Yan po ay nagpapakita lamang ng kakulangan sa kaalaman ng mga kapatid natin na nag-aakusa. Kaya ka-curious, kung nakita niyo po ang larawan na lumuhod ang obispo sa rebulto ng ating mahal na Inang Birhen, huwag po kayong mahiya, huwag po kayong mangamba, huwag po kayong matakot. Hindi po yan idolatry, hindi rin po ito worship. Ito po ay paggalang, pagpapakumbaba, paghingi po ng tulong sa ina ng Diyos. And Jesus himself, the King of Kings, was the first to honor her. He chose her, he obeyed her. In Luke chapter 2 verse 51, he listened to her in John chapter 2. Kung ang Diyos anak po ay gumagalang sa kanyang ina, tayo pa kaya? Ang obispo pa kaya? Kaya ka-curious, honor Mary, love Mary, pray with Mary, but worship only God. And in doing so, you imitate Jesus himself. Ibahagi pa natin ang video na ito and please support our YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat. Hello mga kapatid, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nitong Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.